Magandang buhay, malamig na dito sa labas dahil umulan kagabi at ngayon ngay naka-sweater na kami dito sa labas. Ito yung magandang time para mag-apply at magkaroon ng panibagong trabaho. Alam niyo ba kung magkano ang sahod ng mga domestic helpers dito sa UAE? Sabi nung mga nag-chat kanina sa akin doon sa aking live streaming, sabi niya na 500 US dollar daw ang sahod ng mga domestic helpers dito sa UAE. So ang reply ko doon ay depende sa nationality ng mga naghahanap ng mga domestic helpers. Kung ikaw ay alanganin na ang iyong visa at gusto mo nang magkaroon ng visa, of course, tatanggapin mo yung 500 US dollars na yan na bilang sahod monthly. Pero kung mahaba-haba pa ang iyong visa at hindi pa mag-e-expire, syempre maghanap-hanap ka pa ng mas magandang employer. Pero kung wala kang mahanap, syempre kukunin mo na yung pagkakataon na yun dahil ayaw mo nang gumastos o kaya wala ka ng panggastos for another extension of visit visa. Pero sa totoo lang, yung sinabi niyang 1,500 US dollars na sahod ng domestic helpers dito sa UAE ay napakababa. May mga iba siguro na syempre sabihin natin 1,500 times 15 ang conversion rate ng 1 dirham sa Pilipinas, magsasahod ka naman ng 30,000 pesos sa Pinas, 25,000 to 30,000 pesos sa Pinas. Mababa nga yun. Pero kung stay-in ka naman at ibibigay nila lahat ng iyong stipend, lahat ng iyong mga toiletries, o yung 1,500 na yan ay neto na. Pero kung stay out ay wag mong tatanggapin kung stay out ng 1,500 na domestic helper. Napakababay talaga yan kung 1,500 dirham. Dapat kung stay out nagre-range ng 2,500 dapat ang iyong marireceive. Kaya kung may nag-o-offer, nag-aalok sa inyo ng ganyan, domestic helper jobs na 1,500 at stay out, luging-lugi ka, wag mong tatanggapin dahil maraming mga employer pa ang magbibigay sa'yo ng mas mataas na sahod. Yung isang kakilala namin, domestic helper din siya pero sumasahod siya na parang nagtatrabaho sa opisina. Minimum 5,000 dirhams ang kanyang sahod. Siya ay domestic helper or katulong ng mga Caucasian na nationality, mga puti. Kaya depende. Kaya yung mga iba, ang payo ko sa mga naghahanap ng mga employer, kung ang gusto mong trabaho ay trabaho sa bahay, piliin mo yung employer mo na generous, hindi yung mga kuripot. Alam nyo na kung ang mga employer ninyo ay kuripot, ay hindi maganda-ganda ang trabaho. Meron din yung mga Pilipino na naghahanap ng mga katulong o kaya babysitter, sinasamantalan nila yung kapwa nilang kabayan, kapwang nationality na bigyan ng sahod na mababa lang. Yung iba ang pinapasahod babysitter ng let us say 10 hours kasi sa duty nila is 8 hours pero ang pinapasahod nila ay 1,900 dirhams. Babysitter yun na isang anak, isang bata ang inaalagaan. Kapag day off ng mag-asawa, magdi-day off din ang kanyang babysitter. 1,900 dirham ang bayad niya. Meron ding mga iba na tumatanggap ng 2,500, stay out yon. At nagkakapag part-time pa siya kung ano-ano mga trabaho, nagluluto-luto, nagde-deliver ng mga lutong pagkain sa mga nag-o-order sa kanya. Kaya kung stay out ka, marami kang mapagkakakitaan na iba pa maliban sa iyong full-time job. Yung mga iba naman na mga employer, nakakapagbigay sila ng visa sa kanilang mga domestic helper. Yung mga iba, kinukuha nila sa mga agency at ang agency ang nagbibisa sa kanila. May mga iba naman na naka-own visa. Pero kung naka-own visa ka, bihira kasi yung mga nakakapagbakasyon kung nakakapag-own visa.
dahil hindi nila na-authenticate or naapapa-attest ang kanilang kontrata. Dahil minsan yung mga nagbebenta, sasabihin na natin, nagbebenta ng visa para sa mga domestic helper ay nagpo-close ang company kaya hindi sila nakakapagbakasyon na at hindi na i-validate ang kanilang mga kontrata. Kaya mahirap din yung mga sinasabi nilang freelance visa. Yan yung mga sinasabi nilang freelance visa, pinaganda lang nila. Pero sa totoo lang, yung mga freelance visa, binayaran ng mismong domestic helper ang kaniyang visa. Nag-range yan ng 8,000 to 12,000 dirhams. Kung nag-agency sila, ganun din ang babayaran nila kasi magbabayad din sila sa agency ng 12,000. Pero kung ang amo mo ay Caucasian, puti at elegante na magbigay ng sahod, tiba-tiba ka. Kaya piliin ninyo ang iyong mga magiging employer, yung mga kaya kayong sakuran ng malaki-laki, dadalhin sa kanilang bansa at ipapasyal din kung sila'y namamasyal. Kung pumupunta sila ng ibang bansa, namamasyal sila, ay dadalhin din nila kayo. Meron kaming kakilala na nasa ibang bansa ngayon dahil nakabakasyon ang kaniyang amo, dinala din siya doon. 2 bata ang kanyang alaga at kung minsan, kung sa choice niya, pwede siyang magbakasyon sa home country o kaya pwede rin siyang sumama sa kanila. Kasi kung sasama ka sa kanila, hindi ka rin makakapagpahinga, hindi mo rin yun bakasyon, sila lang ang nakabakasyon dahil mag-aasikaso ka pa din sa kanila kahit nasa ibang bansa sila. O, diba? Kaya maghanda-handa dahil marami ang mga nangangailangan ng mga domestic helper. Diba, hindi lang mga Pilipino ang naghahanap ng kanilang mga domestic helper, lalo na kung dito na sila bumuo ng pamilya at hindi nila makuha ang kanilang mga parents para samahan sila dito. Dito na sila naghahanap ng kanilang mga domestic helper. Meron na ba habang naghihintay tayo ng ating sasakyan ay syempre nagbabahagi ako ng ideas and thoughts para magiging makabuluhan ang ating paghihintay. Hindi lang tayo naghihintay ng wala, nakakapag-share din tayo. Wala pa naman kaya hintay-hintayin lang natin na yan ang sahod ng mga domestic helpers dito sa Abu Dhabi. Mga domestic helpers na gustong magtrabaho dito. Pero mas malaki ang sahod ng mga domestic helpers sa Dubai dahil nandoon yung mga big time employers, 'di ba? Nandoon sa Dubai.